Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay isang suspense thriller movie na Cherry Falls. Nagsimula ang istorya sa magkasintahan na nag-uusap sa loob ng sasakyan. Maya-maya'y makikitang tinangka ng lalaki na halikan ng dalaga, subalit hindi ito nagustuhan ng babae. Pinaalalahanan niya ito na hindi sila gagawa ng isang bagay hanggat hindi pa sila handa. Pagkatapos, naiinis na lumabas ng sasakyan ang dalaga. Sinundan naman siya ng binata upang pakalmahin. Nagawa naman itong kausapin ng binata at muli silang bumalik sa loob ng kotse. Ilang sandali pa, muli niyang hinalikan ng dalaga, nang biglang may huminto sa kanilang likuran, na isang sasakyan na tila nang iistorbo. Lumabas naman ang binata upang tingnan ito. Nakita niya ang isang babae na nakaupo sa driver seat, bigla siyang inatake nito gamit ang isang kutsilyo, at agad siyang sinaksak ng maraming beses. Samantala, nag-iiyak naman sa takot ang dalaga. Gusto sana niyang iligtas ang nobyo ngunit natatakot din ito kung saan nilock niya ang pinto ng sasakyan. Ilang sandali pa ay kumatok at humingi ng tulong ang nobyo nito sa labas. Pinagbuksan niya ito ng pinto, ngunit pagbukas niya ay agad siyang inatake ng killer. Hinawakan siya nito at inilapat ang kutsilyo sa kanyang mukha at nilagyan ng marka. Sa ibang eksena, makikilala ang isa pang magkasintahan na sina Jody at Kenny. Hinatid nito ang babae sa kanyang tahanan at humingi ng goodbye kiss mula dito. Pagkatapos ng mahaba at nakakalunod na halikan, sinubukan naman ni Kenny na tanggalin ang suot nitong pantalon. Ngunit pinigilan siya ni Jody, sa inis ni Kenny, at dahil mag-iisang taon na silang magkasintahan na walang espesyal na nangyayari sa pagitan nila, napagpasyahan niya na tapusin na ang kanilang relasyon. Masama naman ang loob ni Jody na umalis sa sasakyan. Malungkot na nakauwi ng bahay si Jody, nang makita naman siya ng kanyang ama na si Brent, na isa namang pulis na siyang sheriff ng kanilang bayan. Dahil sa palagian niyang pag-uwi ng gabi, sinabihan siya ng ama na grounded siya sa mga susunod na araw. Kinabukasan, si Brent ay nagtungo sa pinangyarihan ng krimen sa kagubatan, kung saan nakita niya ang batang babae na isinabat sa isang puno. Ang mga sugat ng kanyang katawan ay nagpapahiwatig na siya ay labis na pinahirapan bago pinatay. Samantala, si Jody ay naghanda ng pumunta sa kanyang paaralan, kung saan laking gulat niya sa ipinaalam sa kanya ng kanyang kaibigan na si Timmy. Ito ang tungkol sa pagkamatay ng kanilang mga kaeskwela. Natakot si Jody na marinig ito, ngunit nawala din agad dahil napalitan ito ng inis nang makita niya ang kanyang dating kasintahan na kino-comfort ang isang babae. Samantala, nakipagkita si Brent sa principal ng paaralan na si Tom, na nagkataon na dati niyang kaibigan. Bilang bahagi ng investigasyon, hiniling ni Brent kay Tom na hayaan siyang tanungin ng ilan sa mga kaklase ng mga biktima. Pumayag naman ito. Pagkatapos ay pumunta si Brent sa silid-aralan at nagtanong kung may alam ba sila tungkol sa krimen o kung sino ang may motibo upang patayin ang magkasintahan. Wala namang masabi at ideya ang mga mag-aaral tungkol sa nangyaring krimen. Samantala, makikilala natin ang guro ng klase na si Leonard, na tila lubos na naapektuhan sa pagkamatay ng kanyang mga estudyante. Sa ibang eksena, makikita ang serial killer na hinahasa nito ang kanyang kutsilyo para sa kanyang susunod na biktima. Ilang sandali pa, nagpunta ito sa bahay ng isang estudyante at kumatok sa pinto. Nagtanong ito kung sino siya. Sinabi naman nito ang pangalang Lorly at pagbukas nito ng pinto ay sa kanya brutal na inatake ang estudyante. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga magulang ng babae at nakita nila ang bangkay nito na nakasabit sa kisame. Tumawag sila sa pulisya at agad na nagsimulang mag-imbestiga sa pinangyarihan ng krimen. Samantala, sa kanyang pag-iimbestiga, napag-alaman ni Brent na ang mga biktima ng serial killer ay may pagkakatulad na marka. Nag-iiwan ito ng note na virgin sa kanyang mga napapatay. Nangangahulugan na ang killer ay umaatake lamang sa mga babaeng birhen pa. Nagmamadaling bumalik ng bahay si Brent upang makita ang kanyang anak na si Jody. Kinausap niya ito at tinanong kung may nangyari na sa kanila ng kasintahan. Upang matiyak na ang kanyang anak ay hindi susunod na biktima, binigyan niya ito ng pahintulot na matulog kasama ang kasintahan, para mapanatili siyang ligtas mula sa serial killer na pumapatay sa mga dalagang estudyante. Kinabukasan, lumapit si Jody sa kanyang guro na si Leonard upang magpasa ng activity. Sa sandali nilang pag-uusap, mabilis na gumaan ang loob niya dito. Ganon din naman ang guro. Makikita sa mga mata nito na interesado siya kay Jody. Ilang sandali pa,
Pakiramdam ni Jody na may nakatingin sa kanilang pag-uusap, kaya't lumabas silang dalawa ni Leonard upang tingnan ito. Nakita na lamang nila ang isang upos ng sigarilyo sa sahig. Sinabi ni Jody na ituloy ang kanilang pag-uusap sa ibang araw ng sila lamang dalawa. Samantala, nagpatawag ng emergency meeting si Brent sa school para sa mga magulang ng lahat ng mga mag-aaral. Sa kabila ng protesta ng punong guro na si Tom, nagpatuloy si Brent at sinabi sa mga magulang na may isang serial killer na nagmamasid sa paligid at ang target nito ay ang mga virgin na estudyante. Nagdulot naman ito ng kaguluhan sa pagitan ng mga magulang, habang ang ilan ay naniniwala dito. Ang iba naman ay nag-aalala para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Subalit, ang ibang mga magulang ay hindi naniniwala dahilan upang magkaroon ng hindi pagkakasunduan ng mga magulang. Habang nagmi-meeting, si Jody at Timmy ay lihim na nakikinig sa di kalayuan. Napag-alaman nila na ang target ng killer ay ang mga estudyanteng virgin pa. Agad namang kinuha na ng litrato ni Timmy ang nangyayari at nagplanong mag-post ng balita sa pahayagan ng paaralan, pagkatapos ay agad itong umalis. Sinubukan ni Jody na sundan si Timmy, ngunit hindi nagtagal, hindi na niya ito makita. Habang hinahanap niya ito, pumasok si Jody sa loob ng isang abandonadong locker room kung saan nakita niya ang isang pinto na may marka ng salitang birhen na sandaling ikinagulat ni Jody. Binuksan niya ang pinto at nagulat siya nang makita ang bangkay ni Timmy. Sinubukan niyang tumakas, ngunit mabilis siyang hinabol ng killer at nagawa siya nitong pabagsakin dahilan upang mawalan siya ng malay. Pagkatapos, dinala siya sa lab ng paaralan. Nang maglalagay na ito ng marka na birhen sa kanyang hita, bigla namang nakabawi ng lakas at kamalayan si Jody. Buong puwersa siyang lumaban dito at lahat ng natitira niyang lakas ay kanyang ginamit upang makatakas. Inatake niya ito sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang nadadampot. Pagkatapos ng makapigil hiningang habulan, nagawa ni Jody na makatakas at makita ang ama na si Brent. Agad na pinuntahan nito ni Brent at huli na nang siya ay dumating dahil nakatakas na ito sa pamamagitan ng paglabas sa bintana. Samantala, sa istasyon ng pulisya, sinubukan ni Jody na ilarawan ang hitsura ng killer upang makakuha sila ng sketch. Nang matapos ang larawan, nagsimulang kabahan ng malala si Brent. Agad nitong tinawagan si Tom at sa pamamagitan ng isang fax machine, pinadala niya dito ang sketch ng killer. Nang mga sandali namang yun, si Jody ay nakikinig sa telepono, sa usapan ng magkaibigan. Narinig ni Jody na sinabi ng dalawa, na ang larawan ay kamukha ng isang babaeng nagngangalang Laura. Bigla naman siyang nakita ni Brent na hawak ang telepono, agad niyang ibinaba ang tawag mula kay Tom. Nang tanungin siya ng ama kung narinig nito ang kanilang pag-uusap, nagsinungaling siya dito. Sinabi ni Jody na sinubukan niyang tawagan ang kanyang ina at hindi narinig ang kanilang pag-uusap. Ilang sandali pa, dumating ang kaibigan ni Jody na si Sandy. Sinabi nito na lumabas na sa balita ang nangyari at alam na ng buong school na ang target ng killer ay ang mga birhen na estudyante. Kaya upang mailigtas ang kanilang buhay, nagplano ang mga estudyante na mawala na ang kanilang pagkabirhen sa pamamagitan ng isang party. Sinabi ni Sandy na makilahok din si Jody sa party at iligtas ang kanyang buhay. Sa ibang eksena, bumalik sila sa paaralan, kung saan si Jody ay masayang tinanggap ng lahat ng mga estudyante. Masaya naman siyang binati ni Kenny at ipinahayag kung gaano ito kasaya na makita siyang muli. Sinabi din ito na hanggang sa mga sandaling iyon ay mahal pa rin siya nito. Hiniling din ito kay Jody na pumunta sa party kasama siya. Si Jody naman ay masayang nakipagbalikan kay Kenny at pumayag na makasama ito sa party. Samantala, ang buong paaralan ay excited at inaabangan ang parating na party. Ang ilang mga lalaki ay sabik na dumating ang araw na iyon. Ang ilang mga babae naman ay nagkaroon ng isang meeting, kung saan pinag-usapan nila kung paano gagawin ang party sa lalong madaling panahon. Nalaman ng punong guro na si Tom ang tungkol sa party, at ang plano ng mga estudyante na mawala ang pagkabirhen ng mga babae, kaya't agad siyang gumawa ng anunsyo, na nagsasabing walang mag-aaral ang pinapayagang sumali sa party na magaganap, at kung sino ang lumabag dito, ay mapaparusahan ng mabigat. Gayunpaman, ang mga estudyante ay hindi natatakot sa parusa at lalong naging mga agresibo ito sa excitement dahil sa paparating na party. Sa ibang eksena, nang makauwi si Jody sa kanilang bahay, tinanong niya ang kanyang ina kung may kilala siyang babae na ang pangalan ay Laura. Casual namang sinabi ng kanyang ina na wala itong kilalang Laura. Subalit, pagtalikod ni Jody, nag-iba ang mukha nito na tila kinakabahan at makikita sa mukha ang takot. Pagkatapos, pumasok si Jody sa kwarto ng ama.
at doon ay nakahanap ng isang artikulo sa pahayagan tungkol sa nawawalang babae na si Laura. Muli niyang tinanong ang kanyang ina kung sino si Laura, at sa pagkakataong yon, sinabi ng kanyang ina ang katotohanan 25 taon na ang nakakalipas. Isang dalaga na nagngangalang Laura ang napadpad sa gitna ng kawalan. Dahil sa nasira nitong sasakyan, isang grupo ng 4 na estudyante ang lumapit kay Laura at sinamantala ang kanyang kahinaan, sinaktan nila ang dalaga at iniwan itong namatay mag-isa sa kawalan. Ngunit, si Laura ay nakaligtas at inakusahan ng 4 na estudyante ng pananakit at panggagahasa. Gayunpaman ang mga mag-aaral ay hindi kinasuhan para sa mga nagawang krimen at kalaunan ay nawala si Laura at hindi na muling nakita pa. Nang tanungin ni Jody kung ano ang nangyari sa mga salarin, sinagot siya ng kanyang ina na ang 2 sa mga lalaki ay umalis kaagad pagkatapos ng insidente, at ang 2 pa ay nanatili sa kanilang bayan. Sa pagpupumilit ni Jody na isiwalat ng kanyang ina ang totoo, dito niya nalaman na ang 2 natitirang salarin ay walang iba kundi ang punong guro ng paaralan na si Tom, at ang kanyang ama na si Brent. Sinabi ng kanyang ina, na ang kanyang ama na si Brent ay hindi aktibong nakibahagi sa pag-atake kay Laura at lasing na lasing ito para gumawa ng anuman, gayunpaman hindi rin niya tinulungan si Laura at pumanig ito sa kanyang mga kaibigan upang iligtas sila mula sa pagkakakulong. Na-shocked at na-depressed si Jody nang marinig ang lahat ng ito. Umalis siya ng bahay at pinuntahan si Kenny, inilabas niya ang sama ng loob at kinomfort siya nito. Ilang sandali ang lumipas, gumaan ang loob ni Jody pagkatapos nilang mag-usap. Maya-maya, nasa mood si Jody na hinubad ang kanyang suot na damit. Ipinaalam niya kay Kenny na handa na siya anuman ang mangyari. Gayunpaman, hindi itinuloy ni Kenny ang pagkakataon at pinigilan si Jody. Sinabi nito na wala siya sa tamang pag-iisip at ginagawa lamang niya ito para mawala sa isip niya ang ginawa ng kanyang ama. Nakaramdam naman ng pagkadismaya si Jody kaya't iniwanan niya si Kenny sa bahay nito. Samantala, sa bahay na dating pag-aari ni Laura, pumasok si Brent sa loob upang tingnan kung may nakatira roon. Pagkatapos na suriin ang buong bahay, walang nakita si Brent kundi puro dahon. Ngunit sa kanyang pag-alis, makikita ang figura ni Laura na tinitingnan si Brent sa kanyang pag-alis. Sa opisina, nakatanggap ng mensahe si Brent mula kay Tom, na nagsasabi sa kanya na magkita sila sa kanyang opisina. Nang gabing yun, pumunta si Brent sa opisina ni Tom at laking gulat nang makita ang bangkay nito na may nakasulat na Virgin Knot, nakamarka ito sa kanyang noo. Pagkatapos ay biglang may umatake mula sa kanyang likuran dahilan upang mawalan siya ng malay. Samantala, ang mga estudyante ay naghahanda na para sa kanilang nakakabaliw na party. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang mga mag-aaral na mag-pair sa isa't isa at sabik na mawala ang kanilang virginity. Ang mga ito ay nakikipagpares sa kahit na sino. Habang si Jody ng mga oras na iyon, ay pumunta sa bahay ng kanyang guro na si Leonard. Nakita niya itong may binubuhat na isang mabigat na kahon kaya't inalok ni Jody na tulungan ito. Dinala nila ang kahon sa basement ni Leonard. Pagkatapos ay biglang nakita ni Jody na gumagalaw ang loob nito. Tinanong niya si Leonard kung ano ang nasa loob ng kahon. Sarkastikong sumagot si Leonard na bakit hindi niya alamin mag-isa. Nag-aatubili na binuksan ni Jody ang kahon, laking gulat niya nang makita ang ama na nakatali at duguan ang mukha. Agad naman siyang inatake ni Leonard dahilan upang mawalan siya ng malay. Ilang sandali pa ay nagising si Jody at nakita ang kanyang sarili at ang kanyang ama na nakatali. Habang si Leonard ay naglalagay ng makeup sa kanyang mukha, lumalabas na ang serial killer na inakala na si Laura ay si Leonard pala. Nagbanta naman ito kay Brent na papatayin si Jody kung hindi siya aamin sa nagawang kasalanan. Sa takot na masaktan ng kanyang anak, inalala ni Brent ang pangyayari 25 taon na ang nakakaraan. Ayon sa kanya, si Laura ay isang junior sa kanilang paaralan. Nang gabing yun, nakainom silang 4 na magkakaibigan nang makita si Laura sa gilid ng daan. Malapit na siyang makatulog sa tindi ng pagkalasing, samantalang ang kanyang mga kaibigan ay alam pa ang kanilang mga ginagawa. Sinubukan ng kanyang mga kaibigan na laruin si Laura ngunit hindi sila pinansin nito at tumakbo ito papalayo sa kanila. Hinabol ito ng kanyang mga kaibigan habang siya ay pagewang-gewang na sumunod sa mga ito. Pagkatapos ay hinawakan ng mga ito si Laura at pilit na pinainom ng alak. Nang malasing ito, isa-isa nilang asa ito habang si Brent ng mga sandaling iyon ay walang kalaban-laban na ipinatong kay Laura. Inamin ni Brent na kahit na siya ay lasing ng mga oras na iyon, alam niya ang mga nangyari. Pagkatapos ng kanyang pag-amin, sinabi ni Leonard kay Brent na may lihim na pagtingin sa kanya si Laura.
at isa-isa nitong pinakita ang ginawang love letters at mga tula na ginawa nito para kay Brent 25 years ago, at si Leonard pala ay walang iba kundi ang anak ni Laura sa kanyang pagkakagahasa. Sinabi din ni Leonard na anak siya nito at sa ginawa nilang yon, nasira at nawasak ang buhay ni Laura. Dumaan ang panahon, sa lahat ng mga trahedyang pinagdaanan nito, ibinuhos ni Laura ang lahat ng kanyang galit at pagkabigo sa batang si Leonard, na ng mga panahong yun, musmos pa at wala pang muwang sa mundo. Kasunod nito ang isang kalunos-lunos na sinapit na pagkamatay ng kanyang ina at ngayon siya ay naghihiganti sa lahat ng sakit na sinapit nito. Nang sasaktan na ni Leonard si Jody, bigla silang nakarinig ng doorbell. Ito ay walang iba kundi si Kenny. Hinahanap nito si Jody at naisip niya na maaaring kasama nito si Leonard, dahil nakita niyang minsan na nag-uusap ang mga ito. Sinubukan naman ni Leonard na paalisin si Kenny. Ngunit, naramdaman ni Kenny na may mali kaya't inatake niya si Leonard bago pa siya pagsaraduhan ng pinto. Nagmamadali siyang pumunta sa basement at pinalaya sina Jody at Brent. Si Leonard ay dumating na may dalang palakol at nakipag-agawan kay Brent. Sa di inaasahang pangyayari, nasaksak si Brent at napatay ito ni Leonard gamit ang kanyang palakol, habang sina Jody at Kenny ay mabilis na tumakbo palayo para sa kanilang buhay. Sa gitna ng kanilang pagtakas, nakita nila ang isang pulis at sinabi dito ang tungkol kay Leonard at sa lahat ng kanyang mga krimen. Ngunit sa sandaling yun, agad na inatake ito ni Leonard at pinatay. Sina Jody at Kenny ay tumakbo papunta sa party at natagpuan ang kapwa mga estudyante na kasalukuyan ng nagti-TikTok. Agad na binalaan nila ang mga ito tungkol kay Leonard, na agad na dumating ng mga sandaling yun. Gamit nito ang kanyang kutsilyo at sinimulang atakihin isa-isa ang mga estudyante. Sinubukan namang iligtas ni Jody si Kenny, ngunit nasaksak na ito ni Leonard at dahil sa kaguluhan ay tinangay siya ng mga taong nagpupumilit makatakas kay kamatayan. Gayunpaman, matalinom nilabanan ni Jody si Leonard, itinulak niya ito sa itaas na palapag at on the spot na namatay ito. Ilang sandali pa dahil isang pakialamerong estudyante ang nagtanggal sa wig nito, kasabay ng pagmulat muli ni Leonard ng kanyang mga mata at tinangkang atakihin pa ang estudyante sa pagkakataong yun. Subalit, isang pulis ang dumating at binaril si Leonard ng maraming beses upang matiyak na ito ay talagang patay na. At sa huling eksena ay bumalik na ang kapayapaan sa kanilang lugar. Salamat sa panonood kaibigan. Kung nagustuhan mo ang video na ating itinampok ay paki-type naman sa comment section ang salitang maganda. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.